Nako, eto na ang inaabangan ho natin mga kababayan. Nag-iiyakan na sila mga kabayan. Kasama na ho dito itong si Congressman Luis Tro dahil sinampahan na ng kaso ng asawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon hindi ho nila malaman mga kababayan kung ano ang kanilang gagawin dahil sinampahan sila ng matinding kaso at iba pa. May mga abogado pa na matitindi na kinuha si Atty. Manscarpio mga kababayan. Lalong-lalo na talagang mas titindi ho. Ito na sinasabi ni VP Sara Duterte na talagang bloodbath ang mangyayari. So ito mga kababayan, pakinggan natin si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng One News. Pahayag ito ni Chairperson Luis Tro ng Committee of Justice sa pagsasampa ni Atty. Manscarpio ng kaso laban sa kanya at iba pang kasama niya. Sabi niya, naninindigan ako na ang lahat ng aming hakbang ay para sa interes ng publiko at pagsunod sa itinakda ng batas. Justice Committee Chair Luis Tro said on Monday that all actions taken by the panel were in the interest of the public and in line with the law. Talaga lang Luis Tro. She acknowledged the complaint from Atty. Manasseh Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, related to the committee's hearings, but said she has not yet received any official filing and is prepared to respond once it is formally lodged. Luis Tro also defended the committee's authority to issue subpoenas and to examine AMLAC's reports, saying these were collective decisions consistent with House rules and the Constitution. Sabi niya, mismong ang batas ang nagsasabi na ang impeachment ay hindi saklaw ng tinatawag na confidentiality of bank deposits. Hindi daw saklaw pero ang ginagawa ho nila, fishing expedition mga kababayan. Sa makatuwid, ang paglabas ng mga AMLAC records na ito ay legal at kinakailangan para sa transparency at katotohanan. Yan tayo hindi maniniwala. Kung transparency at katotohanan, ang ginagawa nga nila mga kababayan, sinisira lang nila si VP Sara Duterte. Narinig ko yung paliwanag ng abogado ni Atty. Manscarpio, Atty. Danao. So meron pang panibagong abogado yan mga kababayan. Si Atty. Libayan ba kung hindi ako nagkakamali? O yung isang attorney? Money Laundering Act Section 8A. Ang nakalagay ganito. The Anti-Money Laundering Council ay hindi pwedeng isapubliko ang mga reports ng mga bangko sa kanila tungkol sa mga deposito ng mga tao. Yan malinaw na malinaw nga mga kababayan, hindi nga pwedeng isa publiko. Diyan ho nahihirapan itong grupo ni Luis Tro. Paano nila ngayon lulusutan yan? Kakasuhan talaga sila dyan. In so whatever manner, in any form whatsoever. Yun ang basihan nila sa Yung sinasabi naman ng kampo ng mga kongresista, example, Congresswoman Dilma, Distro, ibang batas daw yun. 1950s pa daw na batas. Ang sinasite kampo ni Atty. Manscarpio is yung AMLA 2001, tapos amended by a law 2021.
So, tingnan na natin ngayon, may iba-ibang mga batas na pinag-anuhan. So, labanan na ito ng batas. Sino kaya mga kababayan ang mananalo ho dito? Ako, natutuwa ako na nagsampa kaagad ng kaso si Attorney Mans Carpio. Sabi nga niya is, hindi lang para sa amin itong pagsampa namin ng kaso. Ginawa namin ito para maproteksyonan din ang mga ordinaryong tao na may deposito sa bangko. Yes, tama yan mga kababayan. Kasi napakarami mga private citizen. Kung ganyan ang gagawin nitong mga congressman na ito mga kababayan, ay matindi ho, walang magiging tiwala ang taong bayan na magdeposito o maglagay sa bangko kung ganyan ang gagawin ng mga congressman. O sinasabi ho nila mga kabayan, itong mga basher, bakit daw nag-file ng kaso? Takot bang ilabas yung impormasyon? Bakit yung ginawa ni Risa Hontiveros mga kababayan, no? Nung alam niya na parang matatalo na siya, nag-file siya ng kaso, 'di ba? Kahit maling-mali siya, nag-file siya ng kaso. Alam naman natin kung ano yung utak meron ho sila. Kasi kung ganyan ang gagawin, ako, sabol, may pera ko. Ayoko na lang din mag-deposit sa bangko. Tama. Kasi baka mamaya, isisiwalat lang ng amlak. Yun ang totoo. Kung sinasabi nila na exempted sila dahil sa impeachment, hindi man sila ang impeachment court. Ang impeachment court ay ang Senado. Yes, 100% yes. Kaya ang ginagawa nilang mini trial dyan sa Congress, fishing expedition, malinaw na malinaw mga kababayan. Ang kanila, hindi sila korte. Mga prosecutor sila. Ang kanila dapat timbang-timbangin lang ang mga ebidensya na pinakita ng mga complainant. Ang tanong nga, kulang na kulang nga sila talaga ng ebidensya. Ito yung mahirap po dito. Kulang ho sila ng ebidensya. Hindi nila kayang i-persecute, hindi nila kayang i-convict si BP Sara dahil nga mga kababayan, wala talaga silang hawak na ebidensya. Kaya gumagawa ho sila ng fishing expedition. Nangyayari kasi, sila na ang nagpro-produce ng dagdag ebidensya. Tama. Wala pa akong nakitang piskal sa buong bansa. Ngayon pa lang mga kababayan, ngayon pa lang magkakaroon only in the Philippines sa administrasyon ni Marcos Jr. Pag may complainant, yung piskal ang naghahanap ng paraan para madagdagan niya ang ebidensyang isinabit ng complainant. Mayroon akong kaibigan, malapit na kaibigan ko, sinampahan ng kaso. Yung kaibigan ko, ating sa kanya yung sumpuena, pumunta siya sa piskal, ang piskal, ibinigay sa kanya yung reklamo ng complainant, ng kapal. Ganyan kakapal na folder. So, ni-receive. Nakalagay doon sa ng piskal na after 1 week, magbibigay ka ng counter affidavit. Ganon. Ganon sana mga kababayan, ganon ang dapat mangyari. Ang ginagawa ho kasi nito mga House of Crocodiles is fishing expedition. The word is fishing. Nang lalambat ho sila ng mga ebidensya dahil wala ho talaga silang hawak na ebidensya laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan ho ang katotohanan na hanggang ngayon pilit pa rin itinatanggi nito mga House of Crocodiles. Dahil para ho sa kanila, this is an accountability for transparency. Hindi naman ito mga kababayan, kung for transparency ho ito, dapat ito mga congressman na ito mga crocodiles na ito ay ipakita din nila yung laman ng bangko nila. Pero sa tingin ko, hindi ho makikita yan sa kanilang mga bangko mga kababayan. Dahil alam nyo, tama yung si BP Sara, no?
ang isang magnanakaw ay hindi maglalagay ng pera sa bangko niya. Kundi ilalagay sa maleta. So, nangyari nga mga kababayan, katulad ng mga isiniwalat ng mga dating sundalo, 16 Marine at 2 Army, na sila nga ay ginawang delivery o bagman nitong mga politiko para i-deliver ang mga bilyones dito sa mga politikong ito na kung saan kasangkot kasama sa mga pinangalanan itong mga prosecutor, itong mga crocodiles na nakapwesto sa House of Crocodiles. 'Di ba mga kababayan? Hindi kasi nila kayang tibagin, no? Hindi na nila kayang siraan ng husto si BP Sara Duterte. Kaya eto, nagkakaroon ho sila ng fishing expedition nang sa ganun mga kababayan, hindi kasi nila totally na makukonvict si BP Sara pagdating ho ng Senado. Ang gagawin na lang yan, babanatan nila ng babanatan sa hearing, House Committee on Justice, babanatan nila ng babanatan, sisiraan nila ng sisiraan, kasi nga ang mangyayari ho dito, hindi makapagdepensa si BP Sara. Kasi the prosecutor, hahayaan nila na magsalita ng masalita. Itong kinuha nila mga script person, bumabasa lamang noong mga script na ibinigay din nila, mga kababayan, para sirain lang si Baby Sara. Kahit anong kasinungalingan, tuloy lang ng tuloy. Tingnan nyo si Madriaga, mga kababayan. Lahat ng kanyang mga sinabi sa affidavit, palpak. Yung taong bayan na ang sumupla, ang taong bayan na ang nagbigay ng pruweba ng sinungaling si Madriaga. Ganon din ang ginagawa ho ni Trillanes, taong bayan nagpapatunay na nagsisinungaling ho sila. Wala na, talo na ho sila. So ang ginagawa nilang fishing expedition, mga kababayan, nang sa ganon, kung sakaling magtagumpay si BP Sara at makatakbo para sa presidential election, yun ang gagamitin nilang propaganda. Yung nakuha nilang mga impormasyon sa mga fake news na fake statement, mga script na naipon nila sa Kongreso, yun ang gagamitin ho nila para bakbakan si BP Sara Duterte. Which is hindi naman talaga totoo. Yan ay malaking kalokohan, mga kababayan. Ngayon, itong si Luistro natataranta na dahil kinasuhan siya ng asawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, bawian na lang ito. Bumawi na, lumaban na, gumanti na si BP Sara kasama ng kanyang asawa. Ngayon, yari itong mga crocodiles nito. Alam naman ho natin, mga kababayan, na itong si Luistro ay may utang ho na 8 milyon dito kay si Luistro may utang na 8 milyon dito sa asawa ni BP Sara. Ito yung I think ito yung may kaugnayan sa kaso ng asawa ni Luistro na tinago kasi ni Luistro, mga kababayan, asawa niya. Natutulungan niya daw yung ibang tao pero ang asawa niya hindi. Kaya ang ginawa ni Luistro sa asawa niya, itinago. Lawbreaker ho talaga itong si Luistro. Kaya nga ang ginagawa dito sa Committee on Justice ay lawbreaker din. Na kahit naman alam ho natin na mali na ang kanilang ginagawa, ay tuloy-tuloy lang. No? Nasa kanila kasi yung nasa kanila yung pwesto. Kakampi nila si Bongbong Marcos Jr. Di ba? Ang tindi ho nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon. Mag-iiyak na ngayon si Luistro. Siguro yung 8 milyon na utang, gagamitin na lang ni Luistro yon para ipambayad doon sa mga tawag nito, yung danyos, no? Baka taasan pa ng asawa ni Vice President Inday Sara Duterte ang posibleng magiging danyos. Di ba? Yun na lang siguro, baka from 8 million baka gawin nilang
100 million ang sa ganun mga kababayan magsiiyakan ito mga congressman na ito. Kasama na ho dito yung mga naglabas talaga ng mga dokumento na ayon ho sa batas ay pinagbabawal nga. Ngayon, yari ho sila kapag nangyari na nakita ng publiko yung laman ng dokumento. At sinasabi nga ng mga basher, bakit naman nagsampa ang asawa ni Bibi Sara? Natatakot ba ito na malaman ng publiko kung ano ang laman ng bangko o ditong AMLA na ito? Pero hindi ba nila natanong yung kanilang mga amo nang alam na nila na matatalo sila, nagsampa na rin sila ng kaso? O di ba? Wala talaga to. Hindi nila alam mga kababayan kung paano lusutan ito. Yari na talaga ito mga congressman. Hanggang sa huli mga kababayan. And dito, Inday Sara Duterte.